Sobrang na-disappoint ako sa bagong I Know What You Did Last Summer. Pag-usapan natin. Naging si Vito Corleone talaga ako pagka-reveal ng twist eh. Look how they massacred my boy! Magkakasama ang isang magkakaibigan sa gitna ng kalsada para mag-celebrate at manood ng mga fireworks. Na hindi inaasahang pagyayari, dito nga may darating na sasakyan, and since nakaharang nga sila doon sa daan, dito na nga ito dumiretso sa isang bangin at nahulog nga doon sa dagat. Dahil sa takot na baka makulong nga sila, tinago na nga lang nila itong nangyari ito. Makalipas ang isang taon, dito na nga sila magkikita-kita ulit kung saan may makukuha nga silang isang note kung saan may nakasulat ngang I know what you did last summer. Sa takot ngang may nakakaalam nga doon sa ginawa nila, dito na nga sila mag-iimbestiga kung sino nga ba ito na mauuwi nga sa takot nang may umatake nga sa kanila. Para makaligtas, hihingi nga sila ng tulong sa ilang taong nakasurvive na sa ganito dati kung saan sila nga yung magtutulungan para makaligtas at makatakas bago pa nga sila tuluyang maubos lahat. Title ng movie, I Know What You Did Last Summer. Bago ko sabihin kung bakit ako na-disappoint dito, simulan muna natin sa mga nagustuhan ko. Honestly, halos parehas lang naman yung ginawa nila dito kumpara mo nga doon sa original with a few adjustments nga lang din. What I like from this film is that even though mas nakafocus nga sila sa pagiging thriller suspense nga ng movie, maganda para naman yung pagkakapasok ng mga jokes na natawa din naman ako doon sa movie every now and then. Honestly, the first and second act, okay naman din eh. I mean, it's better than what I expected. And it's a cliché suspense thriller, yeah, na katulad nga lang din naman din ng original. Pero, doon sa third act, doon sila talaga nagkakaiba. Appreciate ko yung ilang references nila from the original, lalo na ngayong manual na hinahatak nga ng elevator, na ginawa nga din doon sa part 1 with Sarah Michelle Gellar. Since this is a slasher film, okay din naman yung pagkakategi noong ilan sa kanila, but I would admit, mas madugo and mas creative lang din talaga yung original. I like na binalik nga nila dito sina Ray and Julie, but what I didn't like is kung ano yung ginawa nila dito kay Ray. Spoiler alert, si Ray yung isa sa mga naging kalaban dito, and that's okay lang naman sana kung maganda yung reasoning nila kung bakit siya naging ganito sa movie na to eh. Pero ayun lang kasi, hindi enough to justify yung pag 180 nga ng character niya dito. Para kang nanood ng The Walking Dead or Stranger Things, tapos sa later seasons, si Rick Grimes and si Eleven yung naging kalaban. Like what? Dating kasi sa akin, parang nilang dinuraan sa mukha yung OG fans ng 1 and 2, and I really didn't like the decision. Mga reasons naman silang binigay, like nagka-trauma daw, tinutulungan niya yung anak-anakan niya, tapos gusto nga niya paalala sa lugar nila yung nangyari before, and for me, kahit pagsamasamahin mo tong mga reasons na to, it wasn't enough to justify the sudden change doon nga sa character ni Ray. Siguro yung trauma pwede, since ang dami nga nila pinagdaanan doon sa 1 and 2, pero kasi, it wasn't enough, and for me, parang biglaan lang siyang pinasok kasi hindi naman siya naipakita doon sa 1 and 2 eh. Seeing na atakihin ni Ray si Julie after rewatching 1 and 2, ang sakit sa puso niyang panoorin kasi hindi naman ganun yung character niya eh. It's not an issue kung naging masama si Ray eh, pero sana lang ginawa nila ng magandang reason kung bakit nga siya magiging masama. Siguro sana ang ginawa nila, mas ginawa pa nilang personal, like literal na nabawian nga ng buhay yung anak ni Ray or whatsoever, para mas believable lang na magbabago yung character niya na hindi naman natin nakita before. Sana nga on this one, mas nag-stick na nga lang sila doon sa bago nilang kasi, tapos dinagdag na lang nila sila Ray and Julie either to guide them or protect them nga in some way. I also didn't like yung reasoning nga ni Stevie kung bakit nga ba niya ito ginagawa kasi it's weak at least for me. Like boyfriend pala niya to kaya pala siya maghihigante, pero kasi unat sa lahat, bakit hindi niya alam kung ano yung kotse ng boyfriend niya? Kasi siguro mag-work pa rin naman sana yung twist kay Stevie kung mas maayos lang sana nilang naibigay yung mga clues and more breadcrumbs lang sana na sobrang laki ng naitulong nga ng boyfriend ni Stevie sa kanya, pero hindi kasi yung twist with the boyfriend parang it came out of nowhere lang. Honestly, kung ako rin naman si Stevie, baka magagalit at maghihigante rin naman ako eh. Pero kasi, sana tinanim and mas pinlan pa nila na maayos yung twist na yon. Balikan lang natin saglit si Ray. Sana nga yung ginawa na lang doon sa character niya, since mangingisda rin naman siya, sana naapektuhan yung fishing industries doon nga sa pagde-develop doon sa lugar nila. Tapos mas lumala nga lang yung galit niya nang may nabawian nga ng buhay na close talaga sa kanya, para directly na konektado lang talaga sa kanya. Kasi for me, yung ginawa nila sa kanya, given the film's justification, wasn't enough lang din talaga na for me, parang binaboy lang nila yung original. So yun lang naman, again, it's a disappointing sequel for I Know What You Did Last Summer. Noong una, hindi ko nagustuhan yung part 1 ito eh. Pero nung dinawatch ko, okay naman din siya. Na, yun, sobrang nanghihinayang lang ako dito. So, ang torta rating ko for I Know What You Did Last Summer is 3 or 4 out of 10.